Yung mga bay, ano, welcome back ulit sa ating channel, and sa video ito, pag-uusapan natin yung mga dahilan, ano, kung bakit nga ba natalo yung Gilas Pilipinas kontra sa Australia sa final match nila sa first round ng FIBA Asia World Cup qualifiers, ano. So, yun nga, tinambahan niya tayo ng Australia sa score na 92-49. So, medyo malala yung tambak sa atin ng Australia dito, ano. Pero given na din yan na matatalo talaga tayo, or malaki yung posibilidad talaga na matalo tayo against Australia na number 6 in the world's rankings. Okay? Pero himayin natin na yung mga bayo, no? Kung ano ba yung mga rason kung bakit talaga natalo yung Gilas. Okay? Sa game na to. So, pinakauna na dyang rason is yung hindi paglalaro ni Justin Brownlee. Okay? Siguro given na kahit na maglaro si Justin Brownlee, matatalo tayo. Matatalo pa rin tayo sa Australia. Okay? Pero, siguro kung naglaro si Brownlee, baka hindi ganito kalaki yung tambak ng Australia sa atin na 40 plus points yung tambak nila sa atin, ano? Siguro mas dikit ng kaunti yung magiging outcome kung naglaro si Justin Brownlee. And isa pa dyan, kung bakit malaking factor yung naging kawalan ni Justin Brownlee mga bay, no? Is yung kahit na hindi siya umiscore or kahit mismo yung presence lang ni Justin Brownlee in-game is malaking tulong na yon, especially sa mga local players natin. Bakit? Kasi kung nandun si Justin Brownlee sa game, naglaro siya kahit hindi siya talaga pumuntos, yung presence niya lang sa game, isapat na para yung depensa ng Australia is kumalat or makafocus doon kay Justin Brownlee. Kasi hindi mo pwedeng iwan ang isang Justin Brownlee katulad ng ginawa ng New Zealand. At isa sa malaking factor kung bakit nakadikit tayo sa New Zealand or muntik tayong manalo sa New Zealand is nag-perform yung local natin. Maganda yung naging performance ng mga locals natin. And kung naglaro si Justin Brownlee sa game na to mga bay, no, sigurado yung mas magiging maganda yung magiging performance ng mga locals natin sa game na to, no. Mas makapag-perform sila ng maayos kasi yung depensa ng Australia, mahati sila kay Brownlee kung naglaro man siya. And yung pressure ng defense ng Australia, mababawasan. Hindi mararattle yung mga players natin, yung mga locals natin. Mas makakatira siya ng maayos. Mas magkakaroon ng open shots yung mga locals natin kung naglaro si Justin Brownlee kanina mga bay. Okay? And sigurado mas mababawasan din yung turnovers natin. Okay, kung naglaro si Justin Brownlee kanina. Kasi makikita nyo naman yung pressure defense ng Australia sa atin. Talagang nakafocus kung sino yung hawak ng bola, double agad, pressure, turnover. So, nahirapan talaga yung local natin. Okay. And aside pa dyan kay Justin Brownlee mga bay, no? Isa din sa dahilan kung bakit natalo tayo sa Australia is yung pressure defense ng Australia sa atin. Which is, isa yon sa nagpatalo talaga sa atin, ano, dahil dun sa pressure defense ng Australia, ang dami nating pinamigay na turnovers. Okay? So makikita nyo dito sa stat sheet mga bay, no? 19 turnovers all in all yung nagawa ng Gilas against Australia, samantalang 8 lang yung turnovers ng Australia. And ang masaklap pa dito is yung points of turnovers. 30 points yung nagawa ng Australia dun sa 19 turnovers na nakomit ng Gilas Pilipinas. So, ang laking factor ng mga turnovers ng Gilas Pilipinas dahil sa depensa pressure defense ng Australia. Makikita niyo kahit sa inbound, grabe yung depensa nila. Nakaka-steal sila sa mga pass break, napipigilan nila. So, grabe. Kudos. Big credit sa depensa ng Australia. Ito talaga yung pumatay sa atin, yung turnovers, 19. Yan talaga yung main factor kung bakit talaga tayo natalo against Australia. And last but not the least is yung kakulangan natin sa go-to player na local. Okay? Aside kay Justin Brownlee, wala tayong go-to player sa locals. Hindi katulad ng mga dating Gilas lineup natin, ano? Na meron tayong sabihin nating mga buwakaw na player na kayang gumawa ng sarili nilang tira, which is yun yung hinahanap natin sa lineup natin ngayon. And isa pa, wala din tayong consistent na mga outside shooters or 3-point shooters sa game na to. Sina Kiambao, Tamayo,
Dwight Ramos, Juan Gomez, very inconsistent. Hindi sila talaga yung mga legit na shooter talaga. Yun din yung wala sa atin ngayon. Hindi katulad ng lineup dati na meron talaga tayong mga legit na shooters na consistent talaga na yung tipong pag-open, automatic pasok talaga yung tira sa tres. Yun yung mga wala sa atin ngayon. Kaya hirap na hirap. Pumakita nyo, 49 points lang tayo, no? Actually, sa depensa, maganda yung pinakita natin, especially sa second quarter na nalimitahan natin yung Australia sa 8 points lang. Pero doon talaga tayo minalas. Maganda yung depensa natin pero pangit yung opensa natin. Dahil sa dami ng turnovers natin and walang nakaka-shoot. Yun nga. Very inconsistent yung shooting natin, especially yung outside shooting natin. Sobrang lala. Okay, kung titignan natin ito, yung 3-point shooting natin, check natin if ano ba siya, makikita ba siya dito. Ayan. Think nasa 6 lang yata or 5 yung 3-point shots. Yan, sobrang baba, 16.67% lang yung 3-point shots na nagawa natin. Yan. So, yun mga ba, no? Yung mga dahilan kung bakit talaga tayo natalo sa game kontra sa Australia. So, abangan natin, bawi tayo sa August, ano? Second round, at least pasok naman na tayo sa second round. So, bawi na lang tayo. Okay. Sa mga makakalaban natin sa second round. Yun lang mga ba, maraming salamat sa panonood.